Magandang araw kaibigan. Sa araw na ito, ating talakayin ang isang katotohanan na naisulat sa Biblia. Ito ay makikita sa Ecclesiastes chapter 8. Magbasa tayo mula verses 11 to 14. Ito po ay sinulat ni Haring Solomon, ang nakamatalinong nilalang sa balat ng lupa. No? Sinabi niya dito, because the sentence against an evil work is not executed speedily. Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. So, ang mga tao ay gumagawa ng masama sa kanilang kapwa dahil ang kaparusahan sa paggawa ng kasamaan ay hindi madali ma-execute. Meaning, yung justice ay matagal makamit. So, kaya ang mga tao daw ay gumawa ng masama o gagawa ng masama sapagkat matagal pa sila paparusahan. Bakit sa sosyedad natin ngayon, maraming mga taong piling gumawa ng masama? No? Kasi ang rason, babasa mo dito, na ang justice ay matagal makamtan. Punta tayo sa verse 12. Though a sinner does evil 100 times, and his days are prolonged. Kahit daw ang taong masama ay gagawa ng masama, in 100 times, ay tataas ang kanyang buhay. Sabi nga nila, ang masamang damo ay matagal mamatay. Kadalasan nga, hindi natin makonsidera na ang pagkakaroon ng mataas na edad ay blessing mula sa Panginoon. Kadalasan kasi, ang gift of longevity, it is also a sign that you need to repent. Kadalasan kasi sa mga taong mataas ang kanilang edad ay hindi maganda ang kanilang paggamit sa kanilang buhay nung sila'y bata pa. It is an extension of their lives for them to repent. Kasi sabi dito, mga taong gumagawa ng masama, sila pa yung matagal mamatay. At yung mga taong mabubuti ay namamatay agad. Kita mo, if you notice, yung mga mabubuti mong kaibigan o kapitbahay, ay hindi mo lang mamalayan na patay na pala. Oh? Nabanggaan ng kotse at ano-ano pang rason. Tapos mabuti pa namang tao yon. No? Pero itong mga taong masama na marami nang alipusta sa kanila at nag-wish na sila mamatay, hindi sila mamatay-matay. Sapagkat yan po ay nakasulat sa Biblia na ang mga taong gumagawa ng masama. Ay hindi ko sinasabi na para tumaas ang ating buhay, gagawa tayo ng masama. Kasi sa Biblia, kung gusto mo na tumaas ang iyong buhay, ay give honor to your parents. Pero dito kasi, ibang usapan ito sa paggawa ng kasamaan. Kaya maraming taong mabibiktima sapagkat ang mga taong masasama ay mataas ang buhay. Tapos yung mga taong mabubuti, kunti lang o maiksi lang ang buhay. So, life is unfair because we live in a very sinful world. Okay? So, sabi dito, there is a vanity which occurs on earth that there are just men whom it happens according to the work of the wicked. O isa ito sa mga nakikita natin sa ating kapaligiran na ang mga taong mabubuti ay nagsasuffer sa masasamang ginagawa sa mga masamang tao. So, instead na yung mabuting tao ay makaligtas, sila pa ang napaparusahan sa mga ginagawang masamang gawain ng mga masasamang tao. So, ito po ay parang injustice. Kasi we are living a very sinful world, no? Na dumating tayo sa punto na ang mga taong mabubuti ay mapagkamalan na sila yung gumawa ng masama. Sila ang mapaparusahan. Sa katunayan, marami ho mga taong bilanggo na hindi naman nila ginawa ang salarin. Iba yung gumawa, pero sila yung naparusahan. Isa ka ba sa mga ganito, kapatid? Na kahit ginawa mo na ang lahat, ginawa mo na ang mabuti para sa iyong kapwa, ay sa huli, ikaw pa ang pinagbintangan. Ikaw pa ang sinisisi. Sabi pa dito, and there are wicked men to whom it happens according to the work of the righteous. So may mga taong masama, pero sila pa ang nabigyan ng credit sa mga ginagawang mabuti sa mga mabubuting tao. So, instead na maparusahan yung taong masama, ay binigyan pa ng credit. At yung mabuting tao ay naparusahan.
Ito po ay isang malagim na katotohanan. At ito po ay nakikita ni Haring Solomon. Sa ating political situation ngayon, kapatid, ay makikita natin na yung mga taong nais gumawa ng mabuti ay sila pa ay yung masama. At yung mga taong klaro naman talaga na sila yung gumawa ng masama, sila yung likod sa kasamaan sa paglugmok ng ating panggobyerno, ay nakakaligtas. No? Nakakaligtas. So mga kaibigan, ito po ay ang siyang katotohanan na hindi na siyang ang mundong ito ay hindi mabuting tirhan. Okay? Hindi mabuting tirhan. Sapagkat ang atin pong tahanan ay nasa langit. Kasi pag manatili tayo dito, manatili tayong makararanas ng mga ganitong pangyayari. Isang mapait na katotohanan.